Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa ating maliit na programa, Tambayang Makabayan. Ito po mga katambay, meron naman po tayong pag-uusapan, kukomentuhan. Sa kabila po ng, siyempre po, napakahirap ng ating pamumuhay, siyempre ang ating mga politiko, talagang inuuna po ang kapakanan nila, mga politiko mga tambay. Siyempre po, topic natin ngayon, ang sinasabing nagpapaka-presidente mga tambay. Inuumpisahan na, parang pinapractice na ang sarili para maging presidente sa 2028 mga katambay. Ito po, pagkatapos po, noong mga nakaraan pong vlog natin, talagang kinuha po nila ang Bisaya mga tambay. Ang mga kababayan natin, Bisaya, kinuha nila yung napakaraming gobernador doon. Ngayon naman po mga tambay, meron naman po sila. Kinukuha naman po nila ang sinasabing suporta at talagang panliligaw sa mga kapitan, mga tambay. Siyempre po, kapitan, di ba? Napakarami pong kapitan sa buong Pilipinas. Ito, nagbigay po ng napakagandang pangako at gagawin dito po sa ating mga kapitan. At, siyempre po, yung sinasabing dadagdagan pa, talagang palalawigin pa ang kanilang mga termino, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin, mga tambay, ang nagpa-practice na maging presidente ng Pilipinas. Ikinatuwa ng Liga ng mga Barangay ang panukala ng Kamara na nagsusulong ng pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa ikalawang araw ng Liga ng mga Barangay National Congress, inihayag ni House Speaker Martin Romualdez ang ilang mga plano nila para sa mga barangay. Ayon kay Romualdez, minabuti nilang mag-akda ng panukalang batas na layong gawing 6 na taon ang fixed term ng halal ng barangay official. At sa ganitong paraan, makakaroon kayo ng sapat na oras upang magplano at magpatupad ng mga matagalang programa para sa ikaunlad ng mga inyong mga barangay. Kailangan rin ito upang mawala ang mga isyung elektoral na nagiging sagabal sa focus at atensyon ng ating mga barangay officials sa kanilang serbisyong pampubliko. Tiniyak din ni Romualdez na mabibigyan sila ng mga benepisyo tulad ng SSS. Sinisimulan natin ngayon ng SSS ang proseso para lahat kayo ay magiging miyembro ng SSS. Sa sandaling mangyari ito, agad na kayong mabibigyan ng life insurance. Sa patuloy na pag-iipon natin sa pondo ng SSS, maaari rin kayong mag-qualify sa lifetime pension. Sinigundahan ito ni Senator Amy Marcos na may hangaring isingit na sa agenda ang usapin tungkol sa barangay bago mawala ng pagkakataon at nang hindi maghabol pagdating ng Disyembre. Ako'y nag-umpisa sa barangay, alam ko yung hirap at dami ng trabaho nila at nakita natin sa haba ng panahon, pana-extend natin ang kanilang termino kasi hindi matapos-tapos ng trabaho. Mas maganda siguro makapagtrabaho ng maayos ng 6 years ang ating mga kapitan. Nakita natin ang barangay officials sa haba ng panahon, ang average na sinisilbi na taon ay 5 years. Kaya lubos-lubusin na natin 6 years. Dagdag ng senadora, mas mainam ng kada eleksyon, lahat sariwa ang mandato, lahat magtatrabaho ng sabay-sabay at iisa lamang ang direksyon. Ikinasaya naman ito ng Liga ng mga Barangay. Siyempre, matutuwa ang Liga ng Barangay, di ba? Nakita po natin mga tambay, nag-uumpisa na rin po mamulitika. At siyempre po, sumasawsaw na sa lahat ng issue. Ang kapatid po ng presidente, ang isa po, sabi po natin, di ba? Isa sa nakabudol. Ito po, dalawa po itong nakabudol. Komento ni Kamanong, dalawa po itong magpinsan na nakabudol kay Vice President Sara Duterte at sa pamilya Duterte. Ngayon po, yan. Malapit na naman po kasi halalan, mga tambay. Tatakbo po itong muli. Ang kapatid, ang ate, siyempre po, sa Senado. At ang pinsan, hindi natin alam kung babalik po siya sa Leyte o bilang congressman ulit, di ba? O kaya, o sa Senado rin, mga tambay. At nakita nyo po kung paano po mamulitika ang bagong Pilipinas, mga tambay. Ang trabaho po nila, pabagsakin ng mga Duterte, tapos ngayon naman, ligawan lahat ng mga politiko. Gusto na po mga,
gusto na pong pasunurin sa kanilang ideas, mga magagandang programa pagdating sa kanilang kapwa politiko, mga katambay. Dinaig pa po ang mayayamang bansa, mga katambay, dahil hindi po kasi tutusin isang demokrasya rin, mga katambay, lalo po sa panahon natin ngayon, na pag hinabaan mo yung hinabaan ng termino, bigla, komento lang ni Kamanong, komento lang. May kanya-kanya po tayong komento, mga katambay. Komento ni Kamanong, Pagka ang nahalal na kapitan ay bugok, 6 na taon mo pagtitiisan yung bugok na kapitan, mga katambay. Di ba? Karamihan kasi, hindi naman lahat na nagiging kapitan ay bugok, kurap, Pero, marami, mga katambay, marami naglilingkod po. Alam naman natin mga paglilingkod ngayon dahil lang sa pakinabang, sabi nga ni Vice President, pakinabang, power, di ba? Pera. Di ba? Siyempre, kailangan power, di ba? Kahit kapitan, ma-power na. Siyempre po, lalo na yung mga programa po ngayon. Yung programa po ngayon ng Bagong Pilipinas, puro ayuda. Gamit na gamit po ang LGUs dyan. At ang mga barangay. Kaya po, 6 na taon po, lalong masaya. Kaya lang, sa ibang bansa, dahil nga demokrasya ang bansa, nakikita po nila. Dahil kung matino kang politiko, kahit kapitan, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat matakot. Di ba? Dahil po pwede ka ulit manalo. Kahit sabihin mo yan 5 years, 4 years, 3 years. Kahit 3 years. Kung ikaw ay matino at kamukha ka rin ng mga Duterte magtrabaho para sa bayan. Di ba? At para sa kababayan mo, kababaryo mo. Kahit ano gawin, paninira sa'yo. Mananalo't mananalo ka. Hindi kailangan habaan ang termino mo. Bakit ka natatakot? Dahil meron kang ginagawang hindi maganda. Kaya papabor yan, yung ganyang panukala ng speaker, papabor yan doon sa mga hindi nagtatrabaho ng tama sa gobyerno. Di ba? Para kay Kamanong, komento ni Kamanong, okay lang kay Kamanong, kahit hindi nyo na baguhin yan. Dahil ang politiko, kung talaga may paninindigan, hindi kurap, nagtatrabaho ng tama sa bayan, wala ka dapat ikatakot. Hahaba ang termino mo. Mananalo't mananalo ka sa second term mo dahil maayos ka magtrabaho sa bayan at sa mga Pilipino. Balik natin dito sa dalawang kapitapitagan, mga tambay. Lalo po sa speaker na nagpapaka-presidente na, mga tambay. Dahil noong nakaraan lang po, di ba, nangako at dinagdagan ang allowance meal. Yung mga kasundaluhan natin, di ba? Dinagdagan ng, I think, 150 pesos o 200 pesos na kamo, mga tambay. Dinagdagan, kaya po na doble yung allowance po sa pagkain ng mga kasundaluhan, di ba? Dahil po sa speaker, di ba? Ngayon naman sa kapitan. Pero pagdating po sa PSA, sa Asaneda, ang pagkain lang po ng taxpayer, nag-research po sila, statistic, 64 pesos lang kailangan ng mga taxpayer, mabubuhay na. Hindi ka masasabi na ikaw ay naghihirap. Pero yung mga pinasusweldo ng taxpayer, ang allowance ng meal, hindi bababa sa 300 pesos, mga katambay. Pataas. Agrabyado yung nagbabayad ng tax. Yung pinasusweldo ni Juan de la Cruz, mas mahal pa ang allowance ng pagkain kaysa ro sa nagpapasweldo na 64 pesos lang ang allowance sa isang araw, mga katambay. Ay nako, Bagong Pilipinas. Ito po. At sinasabi rin po ng speaker na napakaganda po dahil inaasikaso na nila, mga katambay. Siyempre, palawigin ang termino, gawin 6 years. Hindi pabor si Kamanong dyan. Sa ibang bansa, katulad ng Amerika, 3 taon lang, mga katambay. 3 taon. 3 taon lang po ang termino. Lalo po ng mga mayor, mga katambay. 3 taon lang. Dahil, sinasabi nga ni Kamanong, madali mong palitan kung ang namumuno ay bugok. Bugok. Magtitiis ba ang isang barangay kung 6 na taon na bugok yan? Dapat hindi ganon. Demokrasya tayo. Hindi dapat tayo makinig sa mga politiko. Dahil sila, gusto lang nila matagal ang power.
Dapat ang tinatanong dyan, taong bayan, hindi mga politiko. Dahil mismo itong mga politiko na ito, komento ni Kamanong, hindi rin naman naglingkod ng tama sa atin. At hindi natin nakakitaan na naging progresibo ang ating bansa dito sa mga matataas po katungkulan ito, lalo po na speaker. Di ba? Yan po, matatapos na po ang termino niyan bilang speaker dahil tatakbo ulit yan. Di ba? Dahil next year, halala na naman, kasama po ang speaker dyan. Ano ang napala ng taxpayer dito sa speaker? Maliban sa sobra-sobrang sinasabi ni SAS at ni dating Pangulong Duterte na sobra-sobrang pera ang ginagastos ng ahensya na yan, ang department na yan. Yung dalawang department, Senado at Kamara, na sinasabi pa nga ni dating Pangulo na yan worse at rotten na konstitusyon. Mga korap. Inahamon pa nga na open the book yan, di ba? Magbukasan tayo ng libro. Ipakita nyo sa taong bayan kung saan nyo dinadala ang pera ng mga Pilipino. Di ba? Maglabas kayo ng mga resibo. You know? Bigyan nyo ng resibo kung paano nyo ginastos o kung saan nyo dinala. You know? Baka dinala nyo lang sa ibang bansa, nag-invest kayo ron. Di kaya? Komento ni Kamanong, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po, mga katambay. Para bang utang na loob pa natin dito sa mga politiko na ito, lalo sa speaker, na naglingkod siya sa atin. Mga katambay, naglalakihan na nga ang mga tiyan, di ba? Ilalaki. Sa sobrang paglilingkod sa Pilipinas, naglakihan na, mga katambay. Hindi lang yata ang tiyan, di umano lumaki. Pati mga bulsa, naglakihan na sa sobrang paglilingkod sa bayan, mga katambay. At ito pa, dito naman tayo sa kapatid ng presidente. Ano ang napatunayan naman po ng ang kapatid ng presidente sa mga Pilipino? Mga katambay. Ito po, mga nakabudol po ito. Sabi ng mga kababayan natin, binudol po si Vice President Sara. Ngayon po, nangangako na naman sa atin. Nangangako na naman ng napakagandang pangako, mga katambay. Talagang lingkod bayan sila kung magsalita, mga katambay. Kung mag-speech, ubod lang gagaling, mga katambay. Pero tingnan mo ang trabaho sa bayan. Nada. Bagsak pa rin ang ekonomiya natin. Naghihirap pa rin tayo sa bansa natin. Yan ba ang sinasabing maglilingkod sa atin para ibangon ang bansa natin? Kahit man lang i-maintain ang bilihin natin, yung pangangailangan na sinasabi ni Vice President. Ang pangangailangan ng tao, lalo mahihirap. Pagkain. Presyo ng pagkain. Di ba? Trabaho. Itong mga kapitagan ito, ano? Lumalabas lang ito pag malapit ng halalan. Bumubukas po ang magaganda nilang pangako, magaganda nila idea. Pero yung 6 na taon ng panunungkulan ng Senadora Amy Marcos, nasaan na po yung mga pinangako pa niya nung last na siya'y mangampanya? Naibigay ba ho lahat sa atin yun? Yung pangako niya nung pa? Ngayon, mangangako na naman. Dahil kakampanya na naman. Bagong pangako na naman. At ang isa pa, napakahilig pumula. Pupulaan niya ang gobyerno. Pero isa siya doon sa nagtatrabaho sa gobyerno. Sila. Mga katambay. At hindi mo kabibiliban. Lalo ang speaker, hindi mo kabibiliban. Napakaraming anomalya ng gobyerno ng Pangulong Marcos. Lalo na doon sa mga sinasabing proyekto na nasasayang. Nung nakaraan lang, SONA, pinagmalaki. 5,500, tinangay ng baha. 1 billion mahigit sang araw sa loob ng 2 taon. Gaano karaming daan-daang billion yan? Walang investigasyon dyan. Meron dyan, sandali lang, pinag-usapan. Pero hindi natutukan yan. Hindi tinutukan, mga katambay. Hindi rin tinutukan sa Kamara yan. Hindi pa. Kung tutukan man yan, moro-moro lang yan. Komento ni Kamanong, magiging moro-moro lang yan. Parang pakitang tao, dahil para maging magaling, dahil nga tatakbo ulit, kailangan magaling ka sa mga Pilipino, sa mata ng mga Pilipino, lumalaban ka sa korupsyon. Labanan. Di ba? Kaya, hindi bilib si Kamanong, mga katambay. Komento ni Kamanong, hindi mo kabibiliban yung mga politiko na tumanda na dyan sa kanilang pwesto. Tumanda na dyan yan. Ilang termino na ang mga Romualdez ang speaker sa atin. Ano nangyari sa bansa natin? Lugmok, bumabao sa utang. Programa, ganun pa rin. Ang Amy Marcos, ano nagawa niya kabutihan sa bansa natin? Sige nga.
Yung 64 pesos, mabuti. Ano pa? Walang matandaan. Magbigay kayo kay Kamanong na napakaganda, kapaki-pakinabang na nagawa ng isang Amy Marcos sa ating bansa. At ng speaker. Kasi ito, sasabihin niya, yung SSS, plano, hindi naman libre yan. Babayaran din ng mga kapitan yan. Iaawas din sa sweldo nila yan. Di ba? Gagawin lang nila. Kuno, batas. Pero kaltas pa rin yan. Kaltas. Kung SS, pag-ibig, PhilHealth, lahat yan ay ikakaltas sa sweldo nila. Pinaganda lang nila. Pinaganda lang. At syempre, spoiled. Ini-spoiled nila ang mga kapitan para nga naman sa darating na halalan, makuha nila ang boto ng mga politiko katulad ng mga kapitan. Diba? Last time, nakuha na nila ang sinasabing majority ng Bisaya, mga gobernador. Ngayon naman, kukunin naman nila ang majority ng mga kapitan. Isa na lang ang kukunin nila. Dahil nakuha nila majority ng Congress at majority ng Senado. Isa na lang ang kanilang liligawan. Dalawa na lang pala. Isa na lang, mga tambay. Isa na lang ang liligawan nila. Ang mayor, mga mayor. Hintayin natin, mga tambay. Baka magkaroon na naman ng plano maganda para sa mga mayor. Siyempre, pagka nakuha na nila mga gobernador, edi siyempre, yung mga alipores niyan, katulad ng mga sangguniang, yung mga bukal, yung mga walang buhok. Kasama na sa government niya, sa governors, sa LGUs. Tapos pag nakuha mo mayor, siyempre makukuha na ng mayor yung kanyang mga kaalyadong konsyal ng bayan, di ba? Naligawan na governor, ngayon nasa kapitan, mayor naman, mga tambay. Abangan natin sa mga susunod na araw, mayor naman. Kaya po, ito pong bagong Pilipinas, pinagsama-sama na po lahat ng politiko sa ating bansa, mga tambay. Ang tanong lang ni Kamanong, sana maipanalo kayo. Maipanalo sana kayo ng mga mayor, kapitan, gobernor, at bukal, mga konsyal, at sinasabing mga oligarko, at sinasabing loyalista. Isama na natin ang pamilya ng mga media, at pamilya ng mga GCash vloggers, at Isimada vloggers. Siguradong landslide kayo. Landslide kayo, mga tambay. Kung ang tao sa Pilipinas ay wala pang 1 milyon. Tambay. Dahil wala pa kayo 1 milyon. Di ba? Masyadong politika ang nangyari sa ating bansa. Ito, napakaagang na politika. Wala pang nagagawa sa bayan, wala pang nagagawa sa bansa. Puro politika na inatupag, mga tambay. Puro pangarap, puro pangako. Isang damukal, puro yung biyahe lang, yung biyahe. Ano na nangyari sa mga biyahe na puro pangako na isang damukal na daan-daang bilyon dolyar? Tinangay na rin yata ng baha, mga tambay. Nagtatanong si Kamanong, natangay na yata ng baha katulad ng flood control project. Natangay na rin. At yung Maharlika Fund na isang damukal na napakaraming bilyon ang Maharlika Fund. Wala na tayong balita ron, mga tambay, sa Maharlika Fund. At napakarami pa, mga tambay. Ang nababalita lang natin, kadiwa, ayuda. Isang damukal na next year, may ayuda na naman, mga tambay. Ayuda na naman next year. May budget na. Bilyon ang... Kaya po, mga tambay, kung ganitong klase lang ang mga politiko na magsasalita kay Kamanong, baka hindi na bumoto si Kamanong, mga katambay. Kung ganitong politiko lang ang magsasalita at magbabangon daw sa problema ng bansa, katulad ng Senadora Amy Marcos at ng Speaker ng Kamara, si Martin Romualdez, ang Speaker, itong mga politiko na ito, ang magbabangon at, sila ang hahawak ng ating bansa para lahat ng problema ni Juan de la Cruz, ang paghihirap, sila, mas mainam pa magbikti na lang tayo, mga tambay, dahil nakikita natin kung paano sila gumalaw, paano ubusin di umano ang pera ng bayan. Hindi natin nakikita, kilalaki ng numero, pero wala yatang pinatutunguhan, mga tambay, dahil puro politika.
Nakita natin, araw-araw na lang ang politika nangyayari sa Senado, sa Kamara. Yang dalawang magpinsan na yan, isang senadora, puro pamumulitika kasama sa Senado. Itong pinsan naman sa Kamara, puro politika. Puro Duterte, mga tambay. At ngayon, nakikita natin ngayon na Senadora Amy Marcos, namamangka po sa dalawang ilog ngayon, mga tambay. Misan, makikita mo sa kay Sara, kay Vice President. Ngayon naman, makikita mo sa pinsan. Di ba? Sa pinsan. Diba? Alam mo na. Dahil nga, kadugo. Mahirap, Mahirap. Siyempre, para manalo ka lang, side by side, mabuting tao ka pagkasama mo si Sara. Pag dito naman sa kabila, sa mga kalahi mo, mabuting tao ka rin. Maganda rin ang gagawin mo. Ganyan ang politika sa atin. Puro panliligaw, pambobola, at lahat ng kasinungalingan gagawin para lang manalo. Dahil ang sabi ni Vice President Sara, gagawin mo ang lahat. Gagawin mo lahat. Dahil sa power, pera, at droga. Di ba? Wag na natin isama yung mahilig magserbisyo, yung waiter. Meron daw waiter pa di ba? Kapangyarihan, shabu, droga, pera. Gagawin mo lahat. Kahit hindi totoo, sasabihin mo, pag upo mo na, hari na kami. Ngayon, malapit na ang halalan. Ang tawag sa atin ng mga yan, boss. Pagsisilbihan tayo, paglilingkuran tayo, ganito gagawin natin sa mamahalan, ganito gagawin natin, mali ito. Sila nakaupo. Di sabihin, sila mali. Sila man nakaupo Nakikita lahat nila ang problema ng bansa, pero sila nakaupo. Sila talaga palpak. Palpak ang mga yan dahil sila nakaupo. Tapos ngayon, sasabihin nila, ganito gagawin. Gagawin natin to dahil hindi maganda ito. Hindi bumabangon na ekonomiya natin. Di ba? Bagsak ang ating bansa. Ang daming walang trabaho. Ang mahal na mga bilihin. Sino nakaupo? Di ba sila? Tapos, paglapit sa atin, parang wala silang kasalanan. At kailangan nilang baguhin ulit at gawin. Ito na, gagawin namin. Paano yung 3 taon ng mga congressman? Nasayang lang yon dahil hindi pa tama yung kanilang gagawin. Kailangan maging tama, manalo sila ulit. Mag-isip naman tayo. Niwaldas na nga yung tax natin ng 3 taon, tapos babalik na naman sila para sabihin na ito na yung tama. Ganon din ang mga senador. It's unbelievable. Di ba mga tambay? Talagang lokohan na lang. Ay nako, maging smart na po tayo mga tambay. Huwag na po tayo magpabola. Sila ang nakaupo, napakatagal na nila riyan. Lahi nila. Sila na lang. Pero walang nangyari sa ating bayan. Ang nauubos lang sa ating bayan, kwarta. Pera lang ang nauubos sa atin. Pero hindi umuunlad ang mga Pilipino. Ang pag-asa lang ng mga Pilipino para sabihin mo makaluwag-luwag sa buhay, mag-abroad ka. Mag-ibang bansa ka. Dahil sa Pilipinas, ang kikitain mo lang, 64 pesos lang ang bibigay sa'yo. Buhay ka na. Ganyan ngayon sa ating gobyerno 60 pesos lang ang mabubuhay ka na. Kaya mo na mabuhay, hindi ka na masasabing mahirap. Kung gusto mo yumaman at higit sa 64 pesos, lumayas ka ng Pilipinas, mag-abroad ka. Pero gustong-gusto ng gobyerno 'yon dahil may mga taxes 'yon. Siyempre, mga OFW, mga remittance yan. Papasok sa gobyerno yan. Saka ba ng yaman ng mga taxes? O sino ba nanunungkulan sa gobyerno? Di ba sila? Di pasok pa rin sa budget ng mga nanunungkulan. Di ba mga tambay? Kaya, ito po ang ginagawa po ngayon na magpinsan ng speaker at ng senadora. Parte po ito ng pamumulitika. Dahil nga sabi ni Vice President, pag nahawakan mo na kapangyarihan, power, shabu hindi shabu, hindi nagsashabu. Cocaine at pera, ayaw mo nang mawala at tanggalin at mawala sa'yo ang mga ito. Di ba? Muli po si Katambay Manong, maging maingat na po tayo sa pagpili ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa, mga tambay. Matatagal na sila riyan. Alamin nyo naman, mag-research kayo kung ano nagawa nila sa atin, mga tambay. Mag-research po tayo. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga gusto po na ating Malita Channel. At syempre po sa mga nagla-like, share,
subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga tambay. Ingatan nawa sa muli. Paalam. Bye-bye.